Tensya na po ngayon lang po natin nakuha. Bay galing ho ito kay Mr. Guban. Nung pinatatanong lang niya, medyo mahaba ho yung sulat. Ay, galing sa munti? In gist, ang gist lang ho nito, ano na daw ba ang nangyayari? Di ba doon sa naging kaso nung magnetic, ano ba yun? Lifter. Yung lifter, tungkol doon sa nailabas sa customs, tapos nabdala yata sa isang warehouse, tapos merong drogan laman. Napakalaki. Tama. Nawala yun. Ngayon, ang nakakapagtaka lang dito, ito yung letter ni Mr. Guban, pinatitignan lang niya sa iyo, ombudsman, kung ano daw yung mga pangyayari, at i-review yung mga Hindi ba dyan yung hearing na transcript daw nung Senate pati si Paul Blue Ribbon. Gutierrez, inano nila si Paul, di ba? Inano nila si Paul. Nag-hearing yan sa Quadcom, no? Sa Quadcom yan eh. Sa May Quadcom Quadcom, tsaka meron daw sa House, no? Yes, yun na hearing. So, yun daw, tinitignan ko. Pati sila Paul. nangyayari. Sige, bigay mo sa akin yan. Oo. At papaano ko? Kasi nakakapagtaka doon, ombudsman, ha? Alam nyo, ang pagkakaalala ko kung tama, yung issue na yan, dalawa eh. Di ba? Isa nangyari noong 2017 at isa nangyari 2018. Parehong halos sa issue yan eh. Yung Yung isa circumstances. sa Cavite. Oo. Yung isa sa GMA Cavite. Ito pinagtataka ko. Saan yan? Sa industrial estate na hawak ni Fred Lim. Na ating dating presidente ng Pagcor. Oo. Siya may hawak niyan. Tama ba? Yung industrial estate. Ang kwento rito, di ba, GMA sa GMA yan. GMA yan. GMA Cavite. yung pangalawa sa Valenzuela. Ito yata yung may baka, Dalawang magnetic lifter yan. magnetic lifter. Dalawang magnetic Nang malalaki, para mga 6 billion eh. Di ba, ang commercial value nung laman. Oo. Ano naman? Oo, laki nun eh. Wala kung ganun kalaki. Ilang kilo ba yan? Basta malaki. pagkakatanda ko, Malaki. ganun. 1 ton. Tonelada to. Ang 1 ton. Paano ba yung... Computational. Basta ako alam ko, kung tama pagkakatanda ko, mga 6 billion yung sa Valenzuela. Hindi ko alam yung sa Yeah, Cavite. ganun din. Tama kasi 6. ang valuation ng PIDEA Oo. ng shabu ng panahon na yun is 6,800 per gram. Oo. Kaya 6.8 Isang tonelada. billion. 6.8 billion. billion. Ang isang ton. Isang tonelada. Isang tonelada. Dapat magnetic lifter. Ito po ipinila ho ito doon sa mga nakakaalam dyan sa customs. Ipinila po yan doon sa parang green lane ba? Ibig sabihin, Dito na convict si Taguba. Oo. Yes. Nakasama ngayon ni Guban sa kulungan. Kasi si Taguba yung... Broker. Tracker lang to si Taguba eh. Broker. Hindi, ano siya... Broker Broker siya. Broker siya. Oh, ngayon ang tanong ko lang ito, ombudsman, ano? That's the only time na nagkaroon na may nakulong sa smuggling. Nagtataka ako, bakit bukod tangi si Taguba, ang nakulong, ni walang public official na nadali? Ilalabas ba naman yung kargamento sa customs? Sa customs mismo, wala. Wala. Kahit isa. Walang kolektor. Walang kolektor, walang examiner, walang bla bla bla. Ang problema ho niyan, ito. Abay, meron kaming mga naririnig na yun daw involved doon sa 2017, ni walang nangyari, na involved na naman Dito doon sa nag-testify 2018. si Guban na involved daw si Man Scarpio. Oo. Ganun ba? Yes. Diba? Yun yun eh. Tsaka si Small Abeleda. Abeleda. Konsihal. Abeleda ba yun? Abeliera. Si Small Abeliera ng Davao City. Oo. Kasi pinadala yata nila sa Davao yung ano, di ba? Ano ba yun? Ano ba yung mga... Hindi, parang Hindi ko na maalala yung yung testimonya ano ni eh. Taguba, meron daw TARA system. Para, Ngayon, pinangalanan niya yung mga TARA. Pati si Senator Ping Lacson, pinangalanan niya yung mga involved dun sa TARA. This was for the 2017 incident. At saka merong babae na sinasabi nila na Tita Nani. Tita Nani. Tita Nani. Tita Nani. Oo. Ngayon, ang pinagtataka lang ng marami. Hindi nila makita si Tita Nani. Isa na ako doon. Sino si Tita Rani? Yun na Tita nga. Nani, Yun ang hinahanap. parang ka. consolidator. Consolidator yun eh. Parang ibibigay mo sa kanya ng wholesale at siya magpipiecemeal sa ibaba. Di ba? Ganon? Oo. At ito naman, pinangalanan ni Senator Ping doon sa Senate report noong 2017. At saka si Tita Nani, at saka si Small, yun ang magkaganon. Oh, according to Taguba, According to him. sinabi rin naman ni Senator Ping Lacson noong 2017 yung listahan. Ngayon, ombudsman, ang tanong ito. Anong nangyari? Ano nangyari doon sa mga public respondents? Okay, ang tanong dito, hindi ba pag conspiracy, the scene of one is the scene Ano of yan all? kasi, DOJ ang may hawak dyan. Oo. Of course, sa RTC yan. Oo. Yun nga ang malungkot kasi may mga nagsasabi sa atin. Pero may mga ombudsman may mga, nung nag-hearing sa Senate, may mga nagsabi na may mga public officials na ang kaso dapat nasa ombudsman. Oo eh. Sa RTC. Hindi pumasok sa amin. Hindi pumasok sa iyo Yun kasi na nga. dinismiss daw sa DOJ. Ngayon ang tanong ko ito, katulad nga Pwede ng ba balikan yan? Pwede ba yan? Pwede yan. Oo. Pwede ba? Pwede yan. Kasi ombudsman, ganito eh. Pwede ba yan? Walang maniniwala sa gobyerno pagka ganyan. Oo. Ibig mo ang laki-laking halaga, droga. Di ba? Pagkatapos lahat ng kaso doon sa public respondents, ibig sabihin yung opisyal ng gobyerno, wala. Tapos yung private lang na tracker, si Na Taguba, yun ang tracker nandun sa broker. tracker broker, nasa loob. Pwede Ano daw? balikan yun, di ba? Ombudsman? Oo. Kasi ito ang implikasyon. Nakasama yata ito yan yung
Na-exonerate din. Yung X-ray operator. Si Guban kasi noon, intelligence agent ng Customs. Yung X-ray Oh, operator. kasama yun. Kasama yun. Kasama yun. Di ba noon? Di ba si Guban nung panahon yung intelligence agent Yes, ng Customs? siya. Oo, Siya. oo. So anyway, ang tanong lang ng marami ito, yung mga pangalan kasi, nakalusot yung 2017, na-involved na naman doon sa 2018. Dalawang Kasi beses. walang nangyari eh. O ngayon 2018, na-involved na naman. Nagpalamig lang daw ng konting panahon at merong mga ilan doon napapunta pa sa magandang pwesto Pero ano yan, sa ha? gobyerno. Tanda mo, Sa ngayon, ang Bureau of Customs, ha? Umabot. nagpalamig lang ng konti, ngayon na-appoint pa daw sa juicy position. Itong Bureau of Customs kasi, iba talaga siyang mag-function. Iba lang. Iba talaga siya. Ibang ecosystem dyan. Iba ecosystem. Ibang ecosystem dyan. Ngayon ang tanong ng marami, ombudsman, total naman ikaw ay nandyan. Oo. Ang pinatatanong nila, pagka ganyan po, walang maniniwala sa gobyerno. Oo. Isipin nyo, lalabas ba naman yung pagkalaki-laking mga silindro Hindi, yun? ako, meron ako hiniling kay, kay Commissioner, Ariel. Oo. Sabi ko, bigyan mo sa akin yung mga pangalan na dapat namin bantayan sa lifestyle check. Oo. Ilan buwan na ba siya nakaupo? O, isang taon na. Oo. Wala pa. Wala pa. Mag-iisang taon Mga na. 9 months. 8 months. Oh, 8. Nauna ako eh. Mga November yata siya eh. Pero yung mabait yan, ha? Nauna siya. Nauna siya. Hanggang ngayon, wala pa ako nakukuha ang pangalan sa Kay kanya. Commissioner Ariel Nepomuceno, pero mabait ito, tsaka very calm lang. Magaling nga, magaling nga. Maayos na kasama yan. Pero Maayos na yan. ipapaalala lang natin kay Commissioner Ariel Nepomuceno na mahusay at maganda ginagawa ngayon sa Bureau of Saka Customs. magandang kanilang collection. Performance. Performance. Yun daw lambing sa'yo ni Ombudsman. Wag mo Nalista. naman kalimutan. Wag mo naman kalimutan, Oo. di ba? Oo. Pero ang tanong nga dito, eto. So, paano yung pinapalamig lang, hindi nagkakakaso, at Tapos sabi nga bumabalik? ng iba, nakakabalik pa, napopromote pa nga daw, doon sa juicy positions. Diyan sa Bureau of Customs, baka naman ito hindi alam ni Commissioner Ariel Nepomuceno, Hindi lang sa hindi rin alam ni Secretary Dec nilagay. Nasabit na ba yung pangalan niya sa ano? Di pa. CA? Di pa. So, pakitignan lang. Sila, 8 cabinet members. O, Pero ano yan, isasabit daw. Oo. Balita. Kasi alam mo ninyo, Dapat isabit na talaga dahil paano? yung Bureau of Customs, yung mga nailalagay ho dyan, position of trust ho yan eh. Diba? Maaaring legally sasabihin nila, hindi, dismiss naman yung kaso, hindi, pending pa yung kaso, hindi, wala Pero, pang final di judgment. pwede yun. Meron hong tinatawag na public sector governance principles. Saka hindi lang yon. Kung nagkaroon ka na ng dati ng problema, Oo. alangan namang ibigyan ka pa ng... Ito nga, in this particular case, Commissioner Ariel, tingnan ho ninyo, bakit ho na-appoint, marami nagtatanong, tumataas ang kilay, kasama daw ho yan. Di ba, doon sa mga Senate hearings Sino daw? Sino? na lumalabas. Sino? Mamaya bubulong namin sa sa'yo. akin. Mamaya bubulong namin sa'yo. Oo, di ba? Pero Napaka-juicy nun. Yung pinuntahan nun, napaka-juicy. sobrang juicy na punta nun. I will strip the anonymity out. Oo. Mamaya. Hindi ho natin sinasabing guilty, hindi ho natin sinasabing criminally liable. Ang sinasabi lang ho natin, Commissioner Ariel, Wag Secretary naman- wag Decbo, naman ganon. wala na ho bang mahusay dyan sa Bureau of Of Customs? Customs. Di ba? At yung may mga kasong ganyan, o may alingas-ngas, ilalagay nyo pa riyan. Yun lang naman, Ombudsman, pakitingnan daw. Ito, Mr. Guban, pasensya ka na, ngayon lang namin nabasa ito. Nakuha lang namin sa pigeonhole. Pero titingnan daw ho ni Ombudsman Remulla yung mga nilagay ho ninyo sa sulat. At specifically doon sa nangyari doon sa dalawang silindro na yun. Oo, di ba? Ito, iabot ko na kay Ombudsman. Ha? Meron pa ba tayo? Magbe-break tayo. Mag-break muna tayo kasi mamaya natin ibubulong kay Bubulong Ombudsman. ko muna kay Ombudsman kung sino yun. Nabahala na si Ombudsman Oo, kung ilan. sila bahala. Yung naging kolektor? Naging kolektor? Ay, wag ganon. Hindi naman naging Walang kolektor. hindi. Ang oras po natin,